Ang malakas na palakpakan ay parang kulog sa pandinig ni Ana. Isang kulog na yumanig sa buong mansyon, ngunit higit sa lahat, yumanig sa kanyang dibdib. Mula sa kinatatayuan niya sa gilid ng malawak na sala, halos hindi niya makilala ang boses ng kanyang amo, si Sir Augusto, dahil sa kakaibang saya na bumabalot dito. Hindi ko na patatagalin pa, wika ni Sir Augusto, habang hawak ang kamay ng babaeng katabi niya sa entablado. I would like to announce that I am engaged to the most wonderful woman I have ever met, Miss Camila Santiago. Muling naghiyawan ang mga bisita, mga taong mayayaman, nakabihis ng magagarang damit, lahat ay nakangiti. Pero ang mga mata ni Ana ay hindi nakatuon sa kanila. Ang mga mata niya ay nakapako sa munting batang katabi niya, si Lara. Sa gitna ng ingay, ang 6 na taong gulang na si Lara ay napakapit ng mahigpit sa laylayan ng uniforme ni Ana. Hindi niya maintindihan ang lahat ng nangyayari. Ang tanging alam niya ay ang kanyang ama. Ang kanyang nag-iisang pamilya ay may kasamang ibang babae. Yaya, is she my new mommy? Bulong ng bata. Ang boses ay may bahid ng takot. Bago pa man makasagot si Ana, isang tinig ang pumailan lang. Of course, darling. Halika, magpicture tayo. Si Camila, na ngayon ay bumaba na mula sa entablado, ay lumapit sa kanila. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang mamahaling bestida ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Maganda siya, parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Pero nang yumuko siya para buhatin si Lara, naramdaman ni Ana ang bahagyang paninigas ng mga braso nito. Pilit ang nangiting ibinigay niya sa bata. At nang ayusin niya ang buhok ni Lara para sa mga kamera, nakita ni Ana ang mabilis na pagkunot ng noo ni Camila nang may madikit na kaunting cake sa kanyang daliri. Isang saglit lang iyon, pero sapat na para makita ni Ana. Ang mga ngiti ni Camila ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pinilit ni Ana na ngumiti pabalik sa mga taong bumabati. Ginampanan niya ang kanyang papel, ang tapat na kasambahay, ang yaya na laging nasa anino. Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na kaba ang gumapang. Alam niyang may mali. Nang matapos ang selebrasyon at nagsiuwian na ang mga bisita, abala na si Ana sa pagliligpit. Habang pinupulot niya ang mga basyo ng baso sa hardin, narinig niya ang boses ni Camila malapit sa may swimming pool. Kausap nito ang kung sino sa kanyang cellphone. Oo, sinabi ko na sa'yo. Malapit na. Mahinang sabi ni Camila, ngunit may diin. Wala nang atrasan ito. Kailangan nating bilisan habang buong-buo pa ang tiwala niya sa akin. Oo, basta siguraduhin mong malinis ang lahat. Walang dapat maiwang bakas. Saglit na katahimikan. Huwag kang mag-alala sa bata. She's just a child. Isang maliit na problema lang yan. Napatigil si Ana sa kanyang ginagawa. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Dahan-dahan siyang umatras. Pabalik sa loob ng mansyon, takot na baka marinig siya. Pagdating sa silid ni Lara, nadatnan niya itong gising pa. Yakap-yakap ang luma nitong teddy bear. Ang mga mata ng bata ay malungkot. Umupo si Ana sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang buhok nito. Hindi ka pa inaantok, baby? Malambing na tanong ni Ana. Umiling si Lara. Yaya Ana? Why is the new mommy's smile so cold? Ang simpleng tanong na yon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Ana. Isang bata, sa kanyang kawalang malay, ay nakita ang parehong bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Ano ang isasagot niya? Na tama ang kutob nito? Na ang babaeng pakakasalan ng ama nito ay tila isang peking anghel? Pinilit ni Ana ang isang nangiti. Pagod lang siguro siya, baby. Maraming bisita kanina, di ba? Matulog ka na. Dito lang si Yaya. Kinantahan niya si Lara hanggang sa unti-unting pumikit ang mga mata nito at naging mahimbing ang paghinga. Ngunit kahit tulog na ang bata, nanatili si Ana sa tabi nito. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Lara
at isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. Poprotektahan niya ang batang ito, anuman ang mangyari. Sino ba naman siya para magduda sa pinili ng kanyang amo? Isa lang siyang kasambahay. Marahil ay mali lang ang pakiramdam niya. Marahil ay dala lang ito ng pag-aalala para kay Lara. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Pero ang mga salitang narinig niya sa hardin ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Walang dapat maiwang bakas. Isang maliit na problema lang yan. Lumipas ang ilang araw. Ang buhay sa mansyon ay tila naging isang dula-dulaan. Si Camila ay perpekto sa kanyang papel bilang mapagmahal na fiancé. Si Sir Augusto naman ay litaw na litaw sa kaligayahan, bulag sa anumang senyales ng babala. Si Ana ay nagpatuloy sa kanyang mga gawain, ngunit may bigat sa bawat hakbang niya, may takot sa bawat paglingon. Isang umaga, pumasok si Ana sa opisina ni Sir Augusto para maglinis gaya ng dati. Tahimik ang paligid. Inaasahan niyang nandoon ang amo niya, nagbabasa ng dyaryo habang nagkakape. Pero wala ito. Ang mas nakapagtaka, ang malaking bakal na pinto ng kanyang built-in na safe sa likod ng malaking painting ay nakabukas, bahagyang nakawang. Dahan-dahang lumapit si Ana, ang puso niya'y kumakabog. Sumilip siya sa loob. Wala. Walang laman. Ang mga dokumento, ang pera, ang mga alahas ng yumaong asawa ni Sir Augusto na laging nandoon, lahat ay nawawala. Napalunok si Ana. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa buong silid, naghahanap ng kasagutan. At doon, sa ibabaw ng mamahaling lamesa na gawa sa mahogany, may isang piraso ng papel na nakatiklop. Isang sulat. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Binuklat niya at binasa ang maikling mensahe na nakasulat doon. Iyon ang sulat kamay ni Sir Augusto. O halos kamukha. Patawarin ninyo ako. Hindi ko na kaya ang mga utang. Kailangan kong umalis. Huwag niyo na kaming hanapin. Alagaan niyo si Camila. Nabitawan ni Ana ang papel. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang sulat ay para kay Camila. Ngunit ang mas nakakakilabot, wala si Sir Augusto. At wala rin si Lara sa silid nito. Ang sumunod na mga oras ay isang malabo at magulong panaginip para kay Ana. Dumating ang mga pulis. Ang buong mansyon ay napuno ng mga unipormadong lalaki, ng mga tanong na paulit-ulit at ng artipisyal na ilaw mula sa kanilang mga kamera. At sa gitna ng lahat ng ito, si Camila. Humagulhol si Camila sa balikat ng hepe ng pulisya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Perpekto ang bawat hikbi, sapat lang para magmukhang kaawa-awa, ngunit hindi nawawala ang kanyang ganda. Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam, sabi niya sa pagitan ng mga pagsinok. Ang sabi niya sa akin itong mga nakaraang linggo, may mga problema daw siya sa negosyo, mga investments na nalugi, pero hindi ko akalain na aabot sa ganito. Isang kasinungalingan. Alam ni Ana na isa yung malaking kasinungalingan. Si Sir Augusto ay masaya at kampante nitong mga huling araw, lalo na mula nang dumating si Camila. Ma'am, itong sulat, sabi ng isang pulis, hawak ang papel na natagpuan ni Ana. Oo, sulat kamay niya yan. Mabilis na sagot ni Camila, ni hindi man lang tiningnan ng maigi. Diyos ko, Augusto, bakit mo ito ginawa? Hindi na nakatiis si Ana. Lumapit siya. Nanginginig ang kamay na may hawak na baso ng tubig para kay Camila. Sir, sabi niya sa hepe. Ang boses niya ay halos pabulong. Hindi po ganyan ang pirma ni Sir Augusto. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga mata ni Camila ay biglang tumalim. Tiningnan siya ng hepe mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kung bakit nagsasalita ang isang kasambahay. At sino ka naman? Siya po si Ana, ang yaya ni Lara. Sagot ni Camila. Ang boses ay biglang naging malamig. Ana, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Naguguluhan ka lang. Pero totoo po,
Pagpilit ni Ana, lumakas ang loob. Araw-araw ko pong nakikita ang pirma niya sa mga tseke, sa mga dokumento. Mas bilugan po ang pagkakasulat niya ng A. Iyan po, parang pinilit. Nagkibit balikat lang ang hepe at ibinalik ang sulat sa isang plastic bag. Sa panahon ngayon, kahit sino pwedeng magbago ng pirma, lalo na kung maraming iniisip. Ang kaso ay malinaw. Umalis siya, dinala ang anak, at nilimas ang sarili niyang safe. Case closed. Pero, Ana, isang matigas na saway mula kay Camila. Umalis ka na. Kumuha ka ng gamot ko sa kwarto. Masakit ang ulo ko. Tila may bumara sa lalamunan ni Ana. Naramdaman niya ang init ng dugo na umakyat sa kanyang mukha. Isang pinaghalong galit at kahihiyan. Tumalikod siya, walang nagawa. Habang paakyat siya sa hagdanan, dumating ang isang babaeng nasa mga 60 anyos, balot sa alahas, at may matapang na kolorete sa labi. Ang ina ni Camila, si Imelda. Hiya, anong nangyari? Tanong nito, ngunit ang mga mata ay hindi nakatingin kay Camila. Nakatitig ito ng diretso kay Ana, isang tingin na malamig at puno ng babala. Isang tingin na nagsasabing, tumahimik ka kung ayaw mong mapahamak. Napayuko na lang si Ana at nagmadaling umakyat. Nang papalabas na siya sa kusina ilang sandali pa, biglang may bumagsak na isang folder sa harapan niya. Ang bagong driver na si Renato na kanina patahimik sa isang sulok ay di sinasadyang nabitawan ang mga papeles na hawak. Ay sorry Ma'am Ana, sabi nito. Nagmamadali si Ana na yumuko para tulungan siyang pulutin ang mga papel. Ngunit sa pagpulot niya, sinadya ni Renato na itapak ang kanyang mabigat na sapatos sa kamay ni Ana. Aray! Mabilis din nitong inalis ang paa. Naku, pasensya na po ulit. Hindi ko sinasadya. Pero ang nanggisi sa kanyang mga labi ay nagsasabi ng ibang kwento. Iyon ay hindi aksidente. Iyon ay isang mensahe. Gabi. Umalis na ang mga pulis. Ang mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Camila at ang kanyang ina ay nag-uusap sa sala. Ang kanilang mga boses ay mahina at parang mga bulong ng ahas. Si Ana ay hindi mapakali. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Alam niyang nasa panganib si Sir Augusto at lalo na si Lara. Nagkunwari siya ng magdadala ng tsa sa silid ni Camila. Kumatok siya. Walang sumagot. Marahil ay nasa baba pa rin ito. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa malawak na kwarto. Ang lahat ay nasa ayos, malinis at mabango. Ngunit alam ni Ana na may tinatago ang lugar na ito. Mabilis niyang ginala ang paningin. Saan? Saan siya maghahanap? Napansin niya ang unan sa kama. Medyo nakaumbok ito sa isang parte. Mabilis siyang lumapit. Nanginginig ang kamay na itinaas niya ang unan. At nandoon nga, isang pangalawang cellphone. Mas maliit at mas luma. Binuksan niya ito. Walang password. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. May isang mensahe lang sa inbox na hindi pa nabubura. Mula sa isang numerong hindi nakasave. Binuksan niya ang mensahe. 5 salita lang ang nakasulat. 5 salita na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpatigas sa dugo sa kanyang mga ugat. Nasa amin na sila. Hintayin ang senyas. Nabitawan ni Ana ang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na carpet, ngunit ang tunog ay parang pagsabog sa kanyang pandinig. Nasa amin na sila. Ang mga salitang yon ay kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi umalis si Sir Augusto, hindi siya tumakas. Sila ni Lara ay kinuha. At ang babaeng nasa ibaba, ang babaeng umiiyak sa harap ng mga pulis, ay isa sa mga may pakana. Mabilis niyang pinulot ang cellphone, pinunasan ang kanyang mga fingerprint gamit ang laylayan ng uniforme, at maingat na ibinalik sa ilalim ng unan, tulad ng dati. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang basong tubig mula sa tray at lumabas ng kwarto.
Ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kinabukasan, ang kilos ni Ana ay nagbago. Sa panlabas, siya pa rin ang tahimik at masipag na kasambahay. Ngunit sa loob, bawat kilos niya ay may layunin. Ang kanyang mga mata, na dati laging nakayuko, ngayon ay matalas na nagmamasid. Alam niyang hindi siya maaaring pumunta ulit sa mga pulis. Hindi siya paniniwalaan. Isa lang siyang kasambahay laban sa isang mayamang socialite na biktima sa mata ng lahat. Kung may tutulong sa kanya, iyon ay ang sarili niya lamang. Nagsimula siya sa pinakasimpleng bagay, basura. Nang umagang iyon, habang kinukuha niya ang mga basura mula sa opisina ni Sir Augusto, hindi niya ito itinapon kaagad. Sa halip, dinala niya ito sa likod ng bahay kung saan walang makakakita. Isa-isa niyang hinalungkat ang laman ng basurahan. At doon, sa ilalim ng mga lukot na papel, nakita niya ang isang piraso ng papel na ginamit sa pagpapraktis. Puno ito ng mga pirma. Pirma ni Augusto. Paulit-ulit na sinubukan. Ang iba ay mas bilugan. Ang iba ay mas patulis. May isang tao na nag-aral kung paano gayahin ang pirma ng kanyang amo. At ang huling pirma sa papel, ang pinakaperpekto, ay halos kamukhang-kamukha ng nasa suicide note. Maingat niyang itinupi ang papel at itinago sa loob ng kanyang bra. Ito ang kanyang unang ebidensya. Ang sunod niyang ginawa ay pumunta sa bangko. Nagpaalam siya kay Camila na mamamalengke. Isang simpleng dahilan na hindi pagdududahan. Sa bangko, pumila siya sa teller na laging nag-aasikaso kay Sir Augusto. Nginitian niya ito. "Good morning, Rose," bati ni Ana. "Naku, grabe ang nangyari kay Sir ano? Balitang-balita." "O nga, Ana, nakakagulat," sagot ng teller na halatang gustong makipagtsismisan. Wala man lang siyang nabanggit sa akin. Ang huli naming pag-uusap, nag-withdraw siya ng malaking halaga. "Ganoon ba?" tanong ni Ana. Pinipilit magtunog natural. "Cash ba lahat?" Umiling ang teller. "Hindi. Isang malaking wire transfer sa isang bagong account." Ang sabi niya, para daw sa isang bagong investment. Ang nakapagtataka lang, isang araw lang bago siya nawala. Isang malaking halaga, isang wire transfer, isang bagong account. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa isip ni Ana. Pag-uwi niya, ang kanyang atensyon ay natuon sa isang tao. Si Renato, ang driver. Kung si Camila ang utak at si Imelda ang strategist, si Renato ang kanilang kamay at paa. Siya ang pinakamalamang na gumawa ng pagkakamali. Kinagabihan, natapos ang trabaho ni Renato. Nakita ni Ana na sumakay ito sa luma niyang motorsiklo at umalis. Nagdesisyon si Ana. Ito na ang pagkakataon. Kinuha niya ang ipon niyang pamasahe, lumabas ng gate ng mga katulong at sumakay sa unang taxi na dumaan. "Sir, pakisundan po yung motor na yon," sabi niya sa driver. Itinuturo ang papalayong ilaw ng motorsiklo ni Renato. Ang pag-aakala ni Ana ay uuwi si Renato sa bahay nito. Ngunit mali siya. Lumiko ito papunta sa isang madilim at medyo magulong parte ng syudad. Huminto ito sa harap ng isang maingay na bar na may kumukutitap na ilaw na pundido. Bumaba si Ana sa taxi, ilang kanto ang layo. Naglakad siya sa dilim, nagtatago sa anino ng mga gusali. Mula sa kabilang kalye, nakita niya si Renato na pumasok sa bar. Nag-abang si Ana. Ano ang ginagawa nito dito? Makalipas ang halos kalahating oras, lumabas si Renato. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Imelda, ang ina ni Camila. Nag-uusap sila sa isang madilim na eskinita. Walang-walang ngiti. Seryoso ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ng ilang minuto, may iniabot si Imelda kay Renato. Isang makapal na brown envelope. Kinuha ni Ana ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan niya ng pruweba. Itinaas niya ang telepono, sinubukang i-zoom in,
Pinindot niya ang capture button, ngunit sa kanyang pagmamadali at panginginig, isang bagay ang hindi niya napansin. Naka-on ang flash. Isang mabilis at maliwanag na kislap ang gumuhit sa madilim na eskinita. At sa isang iglap, ang 2 taong nag-uusap ay sabay na napalingon. Ang kanilang mga mata ay tumagos sa dilim, nakatitig ng diretso sa direksyon kung saan siya nagtatago. Ang amoy ng kalawang at nabubulok na basura ang unang gumising kay Augusto. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Madilim ang paligid. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa maliliit na siwang sa itaas ng kanyang ulo. Naramdaman niya ang malamig at matigas na sahig na metal sa kanyang likod. Nang sinubukan niyang gumalaw, naramdaman niya ang mahigpit na tali sa kanyang mga kamay at paa. "Papa?" Isang maliit at nanginginig na boses ang bumasag sa katahimikan. "Lara." "Baby, andito ako," sagot ni Augusto. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses para sa anak. Gumapang siya palapit sa sulok kung saan nanggaling ang boses. Doon, nakita niya ang anino ng kanyang anak, nakaupo at yakap ang mga tuhod. "Papa, I'm scared. Where are we?" Huminga ng malalim si Augusto, pinipigilan ang sariling galit at takot. "Nasa isang laro tayo, anak. Hide and seek. Kailangan lang nating maghintay dito hanggang sa may makahanap sa atin. Okay?" Hindi niya alam kung naniwala ang anak niya, ngunit tumango ito at gumapang palapit sa kanya. Sumiksik sa kanyang tagiliran para sa proteksyon. Ang huling naaalala ni Augusto ay ang nangiti ni Renato sa rearview mirror ng kanilang sasakyan. Papunta sana sila sa paboritong ice cream shop ni Lara, isang normal na hapon. Ngunit biglang huminto ang sasakyan sa isang eskinita. At ang nangiting iyon ay nawala. Napalitan ng isang malamig at walang emosyong tingin. Isang baril ang itinutok sa kanila. "Sumunod lang kayo, sir, kung ayaw niyong masaktan ng bata." "Sino? Bakit? Para sa pera? Ransom?" Ang lahat ng tanong ay paulit-ulit sa kanyang isip. Ilang oras ang lumipas sa loob ng tila isang malaking container van. Narinig nila ang pagbukas ng malaking pinto. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw at isang siluweta ng tao ang pumasok. Dala-dala ang isang maliit na ilaw. "Augusto, mahal ko, kumusta ka na?" Kilala ni Augusto ang boses na yon. Ang boses na nagbibigay sa kanya ng saya nitong mga nakaraang buwan. Ang boses na pinangarap niyang makasama habang buhay. "Camila," bulong niya, hindi makapaniwala. Anong ibig sabihin nito?" Tumawa si Camila. Isang tawa na hindi na malambing. Ito ay malamig, matinis, at puno ng tagumpay. Ibinaba niya ang lampara sa sahig at nakita ni Augusto ang mukha niya. Ang mukha ng isang anghel, ngunit ang mga mata ay mata ng isang demonyo. Ang ibig sabihin nito, tapos na ang laro, sabi niya, habang marahang pinapasadahan ng tingin ang kanilang kalagayan. "Nakakaawa ka na naman." Ang dating makapangyarihang si Augusto, ngayon ay parang daga sa isang kahon. "Bakit, Camila? Pera ba? Pwede naman nating pag-usapan." "Pag-usapan?" Muli siyang tumawa. "Oh, Augusto, sobrang dali mong basahin. Isang malungkot na biyudo na naghahanap ng pagmamahal. Napakadali mong paikutin. Ang pera? Oo, kailangan ko ang pera. Pero mas kailangan kong siguraduhin na sa akin mapupunta ang lahat ng ito." "Anong sinasabi mo?" Lumuhod si Camila sa harap niya. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. "Narinig ko ang usapan ninyo ng abogado mo sa telepono nung isang araw. Isang bagong last will and testament." Nanlamig ang buong katawan ni Augusto. "Nagulat ka ba?" Bulong ni Camila. "Akala mo ba hindi ko malalaman? Isang malaking halaga ng pera at ang guardianship ng batang yan." Itinuro niya si Lara na ngayon ay umiiyak na sa takot.
Ibibigay mo sa isang hamak na kasambahay? Si Ana. Oo, si Ana. Halos pasigaw na sabi ni Camila. Ang galit ay bakas na sa kanyang mukha. Ang tapat mong si Ana. Ang anino na laging nakasunod sa'yo. Siya ang sisira sa lahat ng plano ko. Kaya kailangan kong kumilos agad. At huwag kang mag-alala. Siya rin ang sisisihin sa lahat ng ito. Sa mata ng batas, ang tapat mong alalay ang nagkidnap sa inyo para sa pera. Hayop ka! Sigaw ni Augusto. Nagpupumiglas sa kanyang mga tali. Ngumiti lang si Camila. Hindi ako hayop, Augusto. Praktikal lang ako. Tumayo siya at pinagpagan ng kanyang damit. Magpahinga na kayo. Mahaba pa ang mga susunod na araw. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palabas. Camila, wag. Pagmamakaawa ni Augusto, ang kanyang pagkalalaki ay nawala na. Napalitan ng desperasyon ng isang ama. Gawin mo ang gusto mo sa akin, pero pakawalan mo na ang anak ko. Bata lang siya. Huminto si Camila sa may pintuan. Hindi siya lumingon. Dapat inisip mo yan. Malamig niyang sagot. Bago mo ipagkatiwala ang kinabukasan niya sa isang katulong. At sa huling pagkakataon, nagsalita siya. Ang boses niya ay puno ng panunuya. Dahil yan ang dahilan kung bakit kayo nandito. Dahil mas pinili mo ang isang alipin kaysa sa isang reyna. Ikaw ang pumirma sa sarili mong hatol. Isinara niya ang pinto. Isang malakas na kalabog at ang kadiliman at ang amoy ng nabubulok na basura ang muling naiwan sa kanila. Ang kislap ng flash ay parang kidlat na gumuhit sa pagitan ni Ana at ng kanyang mga kaaway. Sa isang iglap, nataranta si Ana. Walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at tumakbo. Narinig niya ang sigaw ni Renato sa kanyang likuran, ang mga yabag nito na humahabol sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tumakbo lang siya ng tumakbo, lumusot sa mga eskinita, nagtago sa likod ng mga nakaparadang sasakyan. Ang kanyang paghinga ay putol-putol at ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa takot. Nang sa wakas ay nakahanap siya ng pagkakataong makasakay sa isang jeep na paalis, sumampa siya nang hindi man lang tinitingnan kung saan ito patungo. Basta ang mahalaga, makalayo. Nang makabalik siya sa mansyon, gabing-gabi na. Ligtas siyang nakapasok sa gate ng mga katulong. Akala niya ay ligtas na siya, kahit pansamantala. Ngunit pagpasok niya sa malinis at maliwanag na kusina, naghihintay sa kanya si Camila. Hindi ito galit. Mas malala pa, kalmado ito. Isang mapanganib na katahimikan ang bumabalot dito. Saan ka galing, Ana? Tanong ni Camila. Ang boses ay sobrang tamis na naging lason. Namalengke lang po, ma'am. Pagsisinungaling ni Ana, isang mapaklang kalangiti ang gumuhit sa mga labi ni Camila. Talaga ba? Dahil tumawag ang nanay ko. May nakita daw siyang daga sa labas. Isang daga na mahilig kumuha ng litrato. Nanlamig ang buong katawan ni Ana. Nahuli na siya. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, ma'am. Tumigil ka! Sigaw ni Camila. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho. Lumapit ito kay Ana. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Ano ang akala mo sa sarili mo? Isang detective? Akala mo ba may maniniwala sa isang hamak na katulong na tulad mo? Hinablot ni Camila ang kwelyo ng uniforme ni Ana. Itong suot mo, sabi niya habang dinuduro ito. Ito ang nagpapakain sa'yo. Ito ang dahilan kung bakit may bubong ka sa ulo mo. At ito rin ang magpapaalala sa'yo kung saan ka lang lulugar. Sa isang malakas na paghila, pinunit niya ang uniforme ni Ana. Ang tunog ng napupunit na tela ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. You're fired, sigaw ni Camila. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Ngayon din. Ibinato niya ang mga gamit ni Ana sa labas ng pinto. Walang awa, walang pag-aalinlangan, walang nagawa si Ana kundi ang lumabas. Habang naglalakad siya palayo sa malaking gate,
Ang tanging tahanan na kanyang nakilala sa loob ng maraming taon, nagsimulang pumatak ang ulan, malamig, mabigat, tila nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, wala siyang matutuluyan. At ang pinakamalala sa lahat, wala siyang paraan para tulungan sina Augusto at Lara. Napaupo siya sa isang waiting shed, niyakap ang sarili habang basang-basa ng ulan. At doon, sa gitna ng kadiliman, tahimik siyang umiyak. Habang kinakapan niya ang kanyang bulsa para sa kahit anong barya, isang bagay ang kanyang nahawakan. Isang maliit na parihabang papel. Karton. Ang business card, naalala niya, isang buwan na ang nakalipas, ibinigay ito sa kanya ni Sir Augusto. Ana, ito ang numero ni Attorney Romero. Kung sakaling may mangyari sa akin at wala ako dito, siya ang tawagan mo. Mapagkakatiwalaan siya. Noon, hindi niya ito pinansin. Ngayon, ito na ang kanyang huling pag-asa. Kinabukasan, gamit ang natitirang pera sa kanyang pitaka, pumunta siya sa isang marangyang gusali sa Makati. Basang-basa pa rin ang laylayan ng kanyang damit, gusot ang kanyang buhok, ngunit buo ang kanyang loob. Sa opisina ng abogado, hinarang siya ng sekretarya, ngunit nagpumilit si Ana. Sabihin niyo po, tungkol ito kay Augusto de Villa. Emergency. Ilang sandali pa, pinapasok siya. Si Attorney Romero ay isang may edad ng lalaki na may seryosong mukha ngunit mabait na mga mata. Sa simula, nagdududa ito. Ngunit habang isinasalaysay ni Ana ang lahat, ang pag-uugali ni Camila, ang narinig niyang usapan, ang pekeng suicide note, ang papel na may mga practice na pirma na itinago niya, ang pangalawang cellphone, at ang pagkikita ni Renato at Imelda. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng abogado. Nang matapos si Ana, tumayo si Attorney Romero at naglakad-lakad sa kanyang opisina. Malalim ang iniisip. Ana, sabi niya sa wakas, ang mga hinala mo, palagay ko ay tama, pero may isang bagay kang hindi alam. Isang bagay na mas malaki pa sa pera. Pumunta siya sa kanyang safe at may kinuha mula roon, isang dokumento. Bago pa man nawala si Augusto, tumawag siya sa akin. Gusto niyang baguhin ang kanyang huling habilin. Paliwanag ng abogado. Dahil sa pag-aalala niya sa kaligtasan ni Lara sa kamay ni Camila, mayroon siyang idinagdag na probisyon. Ano po iyon? Kinakabahang tanong ni Ana. Tiningnan siya ng abogado ng diretso sa mata. Kung may anumang mangyari sa kanya, ang legal guardianship ni Lara ay mapupunta sa iyo. Kasama ang isang malaking trust fund para sa pagpapalaki sa bata at para sa iyong sariling seguridad. Natulala si Ana. Hindi siya makapagsalita. Siya, ang tagapag-alaga. Hindi nila habol ang pera lang, Ana. Pagpapatuloy ni Attorney Romero, ang boses niya ay seryoso at puno ng babala. Nalaman nila ang planong ito, kaya kanila kailangang tanggalin sa eksena. Ikaw ang pinakamalaking hadlang. Hindi ka lang nila gustong isisi sa krimen, Ana. Gusto nilang patahimikin ka. Napatigil ang abogado. Habang buhay, ang mga salitang yon ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng panganib. At sa mismong sandaling iyon, tila bilang pagsang-ayon sa sinabi ng abogado, nagring ang cellphone ni Ana. Isang pamilyar na numero, isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts, ngunit alam na alam niya kung kanino. Tumatawag si Renato. Pinagmasdan ni Camila ang kanyang refleksyon sa malaking salamin sa kanyang silid. Ngumiti siya. Isang ngiti ng isang taong nanalo na. Kahit hindi pa tapos ang laro, ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ang mga pulis ay kumagat sa kanyang kwento. Si Augusto ay opisyal ng isang fugitive. Ang mga account sa bangko ay unti-unti na niyang nalilipat sa pangalan niya gamit ang mga pinirmahang dokumento bago pa man ang pagkawala ng kanyang mapapangasawa. At ang pinakamalaking tinik sa kanyang lalamunan,
Si Ana ay naalis na niya sa kanyang pamamahay. Sa ibabaw ng kanyang kama ay nakakalat ang mga ebidensya na maingat niyang binuo. May mga litrato. Mga litratong kuha sa iba't ibang okasyon, ngunit gamit ang kapangyarihan ng Photoshop. Ang mga ito ngayon ay nagpapakita ng mga lihim na sandali sa pagitan ni Ana at Augusto. Isang pagsulyap sa hardin, isang paghawak sa kamay habang nagkakape. Mga maliliit na bagay na kapag pinagsama-sama ay bubuo ng isang malaking kasinungalingan. Mayroon ding mga peking email, mga sulat na nagmumula sa isang lihim na email address na ginawa niya, di umano'y mula kay Ana, na naglalaman ng mga salitang puno ng selos at pagbabanta laban kay Camila. "Ang galing mo talaga, anak," sabi ni Imelda mula sa pintuan. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Pumasok ito at umupo sa gilid ng kama. Pinupulot ang isa sa mga pekeng litrato. "Bilib ako sa'yo. Lahat ng ito ay magmumukhang totoo." "Dapat lang, ma," sagot ni Camila habang inaayos ang kanyang buhok. Sa mundong ito, hindi sapat na may plano ka lang. Kailangan mong kontrolin ang kwento. At sa kwentong ito, ako ang biktima. Si Ana ang desperadang kabit na gagawin ang lahat para sa pera at pag-ibig na hindi naman para sa kanya. Paano si Renato? Tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Masyado siyang nagiging emosyonal. Baka bumigay. Napairap si Camila. "Si Renato ay isang aso. Ma, isang asong sunod-sunuran. Konting lambing, konting pangako, at kakain na ulit yan sa palad ko. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano siya laruin." Kinuha ni Camila ang kanyang cellphone at tinawagan si Renato. "Renato?" sabi niya. Ang boses ay muling naging malambing at kaawa-awa. "Kamusta? May balita na ba? Nasaan na siya?" Sa kabilang linya narinig niya ang pag-aalangan sa boses ni Renato. "Hindi pa sumasagot, Ma'am Camila. Pero sigurado akong tatawag din yun pabalik. Alam niyang numero ko to." "Good," sabi ni Camila. "Tandaan mo ang plano. Kapag sumagot siya, kumbinsihin mo siyang makipagkita. Sabihin mo, tutulungan mo siya. Sabihin mong naawa ka sa kanya at gusto mong ituro kung nasaan si Augusto. Dalhin mo siya sa lugar na napag-usapan natin. Kailangan natin siyang makuha bago pa siya makagawa ng kung anong kalokohan." "Opo, ma'am. Masusunod po." "At Renato," dagdag ni Camila, ang kanyang boses ay naging mapang-akit. "Pagkatapos ng lahat ng ito, tayong dalawa na lang. Wala nang sagabal. Matutupad na ang mga pangarap natin." Narinig niya ang malalim na paghinga ni Renato sa kabilang linya, isang tunog ng pananabik at pagsang-ayon. "Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Camila," sabi nito. "Alam ko," sagot ni Camila at ibinaba ang tawag. Ngumisi siya sa kanyang ina. "Si, isang aso." Pagkatapos noon, kinuha niya ang isa pa niyang cellphone at tinawagan ang hepe ng pulisya. "Hello, Chief?" sabi niya. Ang boses ay puno ng pagkataranta at takot. May sasabihin po ako. Isang bagay na ngayon ko lang natuklasan. Tungkol kay Ana." Maingat niyang isinalaysay ang kanyang ginawang kwento. Na nakita niya ang mga lihim na sulat, na nalaman niyang may relasyon si Ana at si Augusto, at na naniniwala siyang si Ana ang may kakayahang kunin ang mag-ama dahil sa matinding selos. "Ipadadala ko po sa inyo ang mga kopya ng ebidensya," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Natatakot po ako para sa kaligtasan ni Augusto at ng anak niya." "Salamat sa impormasyon, Mr. Santiago," sabi ng hepe sa kabilang linya. "Asahan mong aaksyonan namin ito kaagad. Malaking tulong ito sa kaso." Nang maibaba niya ang tawag, huminga siya ng malalim. Tagumpay. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa malawak na hardin. Sa isip niya, nakikita na niya ang hinaharap.
ang lahat ng yaman ni Augusto, ang kapangyarihan, ang pagrespeto ng lipunan, ang lahat ng ipinagkait sa kanila ng kanyang ina noong sila'y naghirap. Makukuha niya ang lahat ng yon. Tiningnan niyang muli ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang magandang mukha, ang perpektong ngiti. Ang lahat ay isang maskara para sa kasakiman at kasamaang nagkukubli sa loob. Game over, Ana. Bulong niya sa sarili, puno ng kumpiyansa. At sa mismong sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa hepe ng pulisya. Miss Santiago, sabi ng boses sa kabilang linya, formal at direkta. Salamat sa mga ebidensyang ipinadala mo. Nakakuha na kami ng sapat na basihan. May saglit na katahimikan. Nag-issue na kami ng arrest warrant para kay Ana. Nationwide, maraming salamat sa iyong kooperasyon. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Camila. Ang huling piraso ng kanyang plano ay nailagay na sa lugar. Ang pagring ng cellphone ni Ana ay parang alarma ng sunog sa loob ng tahimik na opisina ni Attorney Romero. Napatalon siya sa gulat. Si Renato. Huwag mong sagutin. Mahinahon, ngunit madiin na, sabi ng abogado. Pinatay ni Ana ang tawag, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Wala na tayong oras, Ana, sabi ni Attorney Romero habang binubuksan ang kanyang drawer at naglalabas ng isang makapal na sobre. Narito ang pera. Hindi ito marami, pero sapat na para makapagsimula ka at makapagtago pansamantala. Isinulat ko rin dito ang address ng isang maliit na boarding house sa Stamesa. Ligtas ka doon sa ngayon. Tumawag ka sa akin gamit ang bagong SIM card na nasa loob. Huwag na huwag mong gagamitin ang luma mo. Salamat po, attorney, sabi ni Ana, ang boses ay basag. Mag-ingat ka, Ana. Mula ngayon, isa ka ng pugante sa mata ng batas, sabi ng abogado. Hanggat maaari, huwag kang magpakita kahit kanino. At higit sa lahat, hanapin mo ang ebidensya na magpapatunay sa lahat ng ito. Ang sumunod na mga araw ay naging isang bangungot para kay Ana. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng isang maliit at masikip na kwarto sa boarding house. Upang hindi siya makilala, bumili siya ng isang lumang baseball cap, malaking salamin, at isang maluwag na jacket mula sa ukay-ukay. Ito ang naging bago niyang uniforme. Isang hapon, dahil sa matinding gutom, naglakas loob siyang lumabas para kumain sa isang maliit na karinderya sa kanto. Umupo siya sa pinakasulok na lamesa, nakayuko, habang kumakain ng kanin at adobong hindi niya malasahan. Nakabukas ang isang maliit at lumang telebisyon sa itaas ng counter, balita. At bigla, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang kanyang mukha. Isang luma at medyo malabong litrato niya ang nasa screen. Sa ilalim nito, ang malalaking letra, Wanted, Ana Cruz. Ayon sa reporter, si Ana Cruz, ang dating kasambahay ng nawawalang milyonaryo na si Augusto de Villa ang itinuturong pangunahing suspek sa pagkidnap sa mag-ama. Ang motibo? Pera at matinding selos sa fiancé ng kanyang amo na si Camila Santiago. Halos masuka si Ana. Ganito pala ang pakiramdam. Ang makita ang iyong pangalan at mukha na dinudungisan sa harap ng buong bansa, habang ang mga tunay na kriminal ay malayang nagpapakasaya. Mabilis niyang binayaran ang kanyang kinain at nagmamadaling bumalik sa kanyang lungga. Ang bawat tunog ng sirena sa malayo ay parang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Sa loob ng kanyang kwarto, napaupo siya sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod. Desperasyon. Iyon ang tanging nararamdaman niya. Paano? Paano niya lalabanan ang isang kwentong tinanggap na ng lahat? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang tanging ebidensya na hawak niya. Ang litratong kuha niya sa madilim na eskinita. Nandoon si Imelda at Renato. Kitang-kita ang pag-aabutan nila ng envelope.
Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Madali itong maitatanggi. Pinagmasdan niya ang litrato. Pinalaki ito, tiningnan ang bawat detalye. Ang mukha ni Renato, ang mukha ni Imelda, ang madilim na pader sa likod nila. Walang-wala. Sa kanyang kabiguan, muli niyang ni-zoom in ang litrato. Sa pagkakataong ito ay sa isang bahagi na hindi niya pinansin kanina. Sa likuran nila, may isang nakaparadang luma at kalawanging truck. Madilim ang bahaging iyon, halos walang makita. Ngunit dahil sa kislap ng flash ng camera, may isang bagay na bahagyang kumislap sa gilid ng truck. Isang logo. Kupas na ito at bahagyang natatakpan ng putik. Ngunit nababasa pa rin, Manila Scrap and Metal Works. At sa ilalim nito, isang address sa bandang hilaga ng Metro Manila. Isang by Feliu. Biglang tumayo si Ana. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong pag-asa. Dito ba nila tinatago ang mag-ama? Sa isang lugar na walang sino man ang mag-iisip na maghanap, kinuha niya ang natitirang pera na bigay ng abogado. Halos lahat ng ito. Lumabas siya at naghahanap ng isang maliit na paupahan ng motor sa isang lugar na hindi siya makikilala. Gamit ang pekeng pangalan, nagrenta siya ng isang luma at maingay na motorsiklo. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sumakay siya, pinaandar ang makina, at tinahakang daan palabas ng syudad. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha habang binabagtas niya ang highway. Palayo sa mga gusali, patungo sa mga industrial na lugar kung saan ang hangin ay amoy usok at metal. Pagdating niya sa address, isang malawak at nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanya. Isang dambuhalang bakuran na puno ng mga bundok ng kalawang, mga pinagpatong-patong na sirang sasakyan, at mga container van na tila mga bakal na kabaong. Ito ay isang sementeryo ng mga bakal. Tahimik at nakapangingilabot. Ipinark niya ang motor sa malayo at naglakad ng dahan-dahan papasok. Nagtatago sa likod ng mga tumpok ng basura. Walang katao-tao. Tanging ang ugong ng hangin ang kanyang naririnig. Nilibot niya ang kanyang paningin, hinahanap kung saan. Aling container? Saan siya magsisimula? At bigla, sa gitna ng katahimikan, may narinig siya. Isang mahinang tunog. Halos isang bulong na dala ng hangin. Pinakinggan niyang mabuti. Itinigil ang kanyang paghinga. Narinig niya itong muli. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Isang hikbi. Ang hikbi ng isang bata. Nagmumula sa isa sa mga kalawanging container van sa pinakadulo ng bakuran. Ang tunog ng hikbi ni Lara ay parang isang musika sa pandinig ni Ana. Kasabay nito, isa rin itong punyal na tumagos sa kanyang puso. Nandoon nga sila. Nahanap na niya sila. Dahan-dahan, halos gumagapang, lumapit si Ana sa direksyon ng container van. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang bawat paggalaw ay kalkulado. Narating niya ang gilid ng malaking bakal na kahon. Narinig niya ang boses ni Sir Augusto sa loob. Mahina. Sinusubukang patahanin ang kanyang anak. Shh, baby. Everything will be okay. Andito lang si Papa. Napapikit si Ana. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Luha ng tuwa at awa. Buhay sila. Hinawakan niya ang malaking kandado sa pinto. Nakasara ito ng mahigpit. Paano niya sila mailalabas? Naghahanap siya ng kahit anong bagay na maaaring gamitin. Isang bato, isang piraso ng bakal. Ngunit sa kanyang paglingon, ang kanyang pag-asa ay biglang naging abo. Nakatayo sa likuran niya, ilang metro lang ang layo, si Renato. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Nahuli na siya. Nagkamali ka ng pinuntahan, Ana, sabi ni Renato. Ang boses ay malamig at walang buhay. Bago pa man makasigaw o makatakbo si Ana, mabilis na kumilos si Renato. Isang malakas na braso ang pumulupot sa kanyang leeg mula sa likuran.
habang ang isa pang kamay ay tinakpan ng kanyang bibig. Nagpumigla si Ana, sinipa, kinagat ang kanyang kamay, ngunit ang lakas ni Renato ay hindi niya matapatan. Kinaladkad siya nito palayo sa container papunta sa isang bukas na espasyo sa gitna ng mga bundok ng basura. Doon, naghihintay ang dalawang anino, si Camila at si Imelda. Itinulak ni Renato si Ana sa lupa, sa harap nila. Bumagsak siya sa matigas at maalikabok na lupa. Ang kanyang paghinga ay habol at ang kanyang puso ay puno ng takot. "Tingnan mo nga naman," sabi ni Camila, habang dahan-dahang lumalakad paikot sa kanya, na parang isang leon na pinagmamasdan ng kanyang huli. Ang munting daga ay lumabas din sa kanyang lungga at naglakad diretso sa bitag ko. Anong gagawin niyo sa akin?" Nanginginig na tanong ni Ana. Tumawa si Imelda, isang tawang nakakakilabot. "Simple lang, Ana. Tatapusin na namin ang kwento. Ang kwento ng isang desperadang kasambahay na matapos kidnapin ang kanyang amo ay nagtangkang tumakas, ngunit na corner ng mga pulis at sa kanyang kabaliwan, pinatay niya ang mga bihag bago siya nagpakamatay." Nanlaki ang mga mata ni Ana. Hindi niyo magagawa yan." "Oo, magagawa namin," sagot ni Camila habang sumisenyas kay Renato. Kumuha si Renato ng isang panyo mula sa kanyang bulsa at marahas na itinali sa bibig ni Ana para hindi na siya makapagsalita. Pagkatapos ay tinalian din nito ang kanyang mga kamay sa likod. "Perpekto ang timing mo, Ana," patuloy ni Camila habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. Dahil ang mga pulis ay paparating na. Isang anonymous tip mula sa isang nag-aalalang mamamayan ang nagsabi sa kanila na may nakitang kahina-hinalang mga tao dito. At kapag dumating sila, dugtong ni Imelda, ang madadatnan nila ay isang trahedya. Ikaw, si Augusto, at ang bata. Lahat kayo ay malamig na bangkay at ang baril na gagamitin ay may fingerprints mo. Hinawakan ni Camila ang baba ni Ana at pilit na itiningala ang kanyang mukha. "Sayang ka, Ana. Kung nanahimik ka lang sana sa lungga mo, kung tinanggap mo na lang na isa ka lang hamak na katulong, edi sana buhay ka pa." Binitiwan niya si Ana nang may pandidiri. Sa di kalayuan, isang tunog ang nagsimulang marinig. Papalakas ng papalakas. Ang sirena ng pulis. "Nandyan na sila," sabi ni Camila na may ngiti sa labi. "Renato, alam mo na ang gagawin mo." Kumuha si Renato ng isang baril mula sa likod ng kanyang baywang. Kinasa niya ito. Ang tunog ng pagkakasa ay tila isang hatol ng kamatayan. Lumapit siya kay Ana. Ang takot sa mga mata ni Ana ay hindi mailarawan. Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinaghirapan, dito lang ba ito magtatapos? Itinutok ni Renato ang malamig na dulo ng baril sa sentido ni Ana. Ang mga sirena ay papalapit na. Ang kanilang tunog ay nakabibingi na ngayon. Tumingin si Imelda kay Renato. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Barilin mo na," utos niya. Ang mundo para kay Ana ay bumagal. Ang ugong ng sirena, ang malamig na bakal sa kanyang sentido, ang walang emosyong mga mata ni Renato, at ang masasamang nangiti sa mga labi ni Camila at Imelda. Ito na ang huling mga imahe na makikita niya. Napapikit siya, naghihintay sa putok ng baril na tatapos sa lahat. Ngunit sa halip na putok, isang malakas na kalabog ang kanyang narinig. Isang kalabog ng bakal laban sa bakal na sinundan ng isang sigaw. Idinilat ni Ana ang kanyang mga mata. Nakita niya si Renato na gumulong sa lupa, hawak ang kanyang ulo. At sa likod nito, nakatayo ang isang anino. Gusot ang damit, marumi ang muka, ngunit nag-aalab ang mga mata sa galit. Si Augusto. Hindi malaman ni Ana kung paano, ngunit nagawa nitong kalagan ang sarili niyang tali. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, sinipa nito ang pinto ng container hanggang sa bumigay ang kinakalawang na bisagra. "Augusto?"
Sigaw ni Camila, gulat na gulat. Ang pagkagulat na yon ang naging pagkakataon ni Ana. Habang ang atensyon ng lahat ay na kay Augusto, ginamit niya ang kanyang mga paa para sipain ang binti ni Renato na nasa lupa. Nawalan ito ng balanse at ang baril na hawak nito ay tumalsik ilang talampakan ng layo. Mabilis na gumapang si Ana palayo habang si Augusto naman ay sinugod si Renato. Nagsimula ang isang desperadong paglalaban ng dalawang lalaki. Hindi isang magandang laban, kundi isang marumi at magulong pagbubuno sa gitna ng mga basura, suntukan, sakalan, tulakan. Walang hiya ka. Pinagkatiwalaan kita. Sigaw ni Augusto habang sinusuntok si Renato. Kasalanan mo to. Kung binigay mo lang sana ang para sa kanya. Ganting sigaw ni Renato. Sa gitna ng kaguluhan, si Imelda ay tila natauhan. Nakita niya ang baril na nakakalat sa lupa. Mabilis niya itong pinulot. Itinutok niya ito kay Augusto. Tumigil ka, Augusto! Sigaw ni Imelda. Ngunit bago pa man niya makalablit ang gatilyo, isang mahabang tubo ng bakal ang humampas sa kanyang kamay. Napasigaw siya sa sakit at muling nabitawan ng baril. Si Ana, na nakakita ng tubo sa sahig, ang siyang humampas dito. Lara! Sigaw ni Ana habang tinatakbo ang bukas na pinto ng container. Nakita niya ang bata sa loob, umiiyak sa isang sulok, nanginginig sa takot. Niyakap niya ito ng mahigpit. Shh! Andito na si Yaya. Ligtas ka na. Sa labas, ang sitwasyon ay lalong naging desperado. Renato, anong ginagawa mo? Kunin mo ang baril. Patayin mo sila. Sigaw ni Camila. Ang kanyang boses ay tila nababasag na sa pagkasira ng kanyang perpektong plano. Si Renato, na ngayon ay bugbog sarado na, ay tumingin kay Camila. Ang kanyang mga mata ay hindi na walang emosyon. Puno na ito ng galit at sakit. Para saan pa, Camila? Para sa'yo? Para sa mga pangarap natin na hindi naman pala totoo? Anoong pinagsasabi mong gago ka? Narinig ko kayo ng nanay mo, sigaw ni Renato habang sinusubukang tumayo. Narinig ko ang plano niyo pagkatapos nito. Itatakas niyo ang pera at iiwan niyo akong mabulok sa kulungan. Ginamit niyo lang ako. Ang pag-amin na iyon ay parang bombang sumabog sa gitna nila. Natigilan si Camila. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng gumuho. Inilalabas ang tunay na halimaw sa ilalim nito. Sa mismong sandaling iyon, ang mga sirena ay huminto. Ang mga ilaw na pula at asul ay nagsimulang umikot at tumama sa kanilang mga mukha. Dumating na ang mga pulis. Pulis! Bitawan ninyo ang mga armas nyo at itaas ang mga kamay. Sigaw ng isang boses mula sa megaphone. Napapaligiran na sila. Sa gitna ng kaguluhan at pagkalito, isang tao lang ang may malinaw na pag-iisip. Si Camila. Ang kanyang utak ay gumana sa bilis ng kidlat, naghahanap ng huling, desperadong paraan para makatakas. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at nakahanap ng isang target. Sa pagitan ng pagpasok ng mga pulis, mabilis pa sa 4:00 na gumalaw si Camila. Dinampot niya ang baril na huling nabitawan ni Imelda. Hindi na niya ito itinutok kay Augusto o kay Ana. Itinutok niya ito sa pinakamahinang nilalang doon. Diretso sa batang si Lara, na ngayon ay nasa bisig ni Ana. Ang lahat ay napahinto. Ang mga pulis na handa ng sumugod. Si Augusto na galit na galit. Si Renato na puno ng pagsisisi. At si Ana na yakap-yakap si Lara. Lahat sila ay napako ang tingin sa dulo ng baril na hawak ni Camila. Isang maling galaw. Sabi ni Camila, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon at uubusin ko ang laman ng baril na ito sa bata. Ang hepe ng pulisya, ang mismong taong binaliwala, si Ana noon, ay lumabas mula sa likod ng police car. Ang kanyang mukha ay seryoso at pawisan. Miss Santiago, ibaba mo ang baril. Mag-usap tayo ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan, sigaw ni Camila. Lahat kayo, umatras kayo.
Bigyan niyo ako ng sasakyan at hahayaan niyo akong umalis. Camila, tama na, sabi ni Augusto. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang armas. Naglakad siya papalapit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig hindi sa baril, kundi sa mga mata ni Camila. Tapos na ang lahat. Hindi pa tapos hanggat hindi ko sinasabi. Bakit mo ito ginawa? Tanong ni Augusto. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng isang malungkot na pag-unawa. Alam kong hindi lang ito dahil sa pera. Dahil ba sa kalungkutan? Sa takot? Ginamit mo ang kalungkutan ko laban sa akin. Pero sa huli, pareho lang pala tayong naghahanap ng isang bagay na hindi natin mahanap. Ang mga salita ni Augusto ay tila tumagos sa pader ng galit ni Camila. Sa isang saglit, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Sa mismong sandaling iyon, isa pang sasakyan ang dumating. Isang itim na sedan. Bumaba mula rito si Attorney Romero. May dala siyang isang maliit na tape recorder. Hepe, tawag ng abogado. Bago niyo gawin ang anumang bagay, pakinggan niyo muna ito. Itinaas niya ang recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Renato ang umalingaw-ngaw sa buong lugar, nanginginig at puno ng takot. Ito ay isang recording ng isang tawag. Attorney, tulungan niyo ako. Si Camila, babaliktarin niya ako. Sasabihin ko ang lahat. Nasa Payata Scrapyard sila, bilisan niyo. Iyon pala ang huling ginawa ni Renato nang matawagan niya si Ana at hindi ito sumagot at nang maramdaman niyang ginagamit lang siya. Tumawag siya sa tanging taong alam niyang makakatulong, ang abogado ni Augusto. Nang marinig ito ni Camila, ang huling hibla ng kanyang pagpipigil ay naputol. Ang kanyang muka ay nag-iba, puno ng sukdulang galit. Wala ng pag-asa, wala ng takas. Kung babagsak ako, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Isasama ko kayong lahat. Itinuon niyang muli ang baril kay Lara. Ngunit si Ana, na kanina patahimik na nagmamasid, ay alam na ito na ang mangyayari. Sa buong panahon ng negosasyon, hindi niya inalis ang kanyang mga mata kay Camila. Nakita niya ang bawat pagbabago sa ekspresyon nito, ang bawat panginginig ng kamay. Bago pa man makalablit ni Camila ang gatilyo, sa isang kilos na puno ng tapang at pagmamahal ng isang ina, ginawa ni Ana ang huling bagay na magagawa niya. Itinulak niya si Lara papalayo sa kanya, patungo sa direksyon ni Augusto. "Sir, saluhin niyo!" Sigaw niya. Ang putok ng baril ay sumabog kasabay ng pagdating ng mga pulis. Sa kaguluhan, hindi malaman kung sino ang tinamaan. Ang alam lang ng lahat, nang magkalinawan, si Camila ay nakahandusay na sa lupa. Pinipigilan ng mga pulis. Si Imelda at Renato ay mabilis ding dinakip. At si Ana, nakaluhod siya sa lupa, hindi dahil sa tama ng bala, kundi dahil sa pagod at bigat ng lahat ng nangyari. Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng bumigay. Nakita ni Augusto si Lara na ligtas na tumatakbo palayo. Pagkatapos ay tumakbo siya, hindi sa mga pulis, hindi sa mga kriminal, kundi kay Ana. Si Lara ay nauna sa kanya. Yumakap ang bata sa leeg ng kanyang yaya, humahagulgol. "Yaya Ana! Yaya Ana! Don't leave me!" Lumuhod si Augusto sa tabi nila. Tiningnan niya ang babaeng nagligtas sa kanila. Ang babaeng binaliwala niya. Ang babaeng muntik nang mamatay dahil sa kanyang pagkabulag. Ang mga mata niya ay napuno ng luha. Luha ng pasasalamat at ng matinding pagsisisi. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tanging isang tingin lang. Isang tingin na nagsasabi ng lahat ng patawad at pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga sirena ay napalitan ng huni ng mga ibon sa hardin. Ang amoy ng kalawang at takot ay napalitan ng amoy ng bagong lutong sinangag at mainit na kape. Ang almusal sa mansyon ay iba na. Dati,
Si Ana ay laging nakatayo sa isang sulok ng malaking dining room, naghihintay na utusan. Ngayon, nakaupo na siya sa hapagkainan, katabi ni Lara. Kaharap ni Sir Augusto, walang nang nagsisilbi. Silang tatlo, parang isang tunay na pamilya, ang sabay-sabay na kumukuha ng kanilang pagkain. "Yaya Ana, can you pass the hotdog please?" Sabi ni Lara. Ang bibig ay puno ng kanin. "Lara, what did I tell you about talking with your mouth full?" Saway ni Augusto, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ngumiti lang si Ana at iniabot ang platito. Ang mga simpleng sandaling tulad nito ay tila isang panaginip. Minsan, kinukurot pa rin niya ang kanyang sarili para maniwala. Naging mabilis ang takbo ng mga kaso dahil sa testimonya ni Renato na umamin sa lahat para mapababa ang kanyang sentensya, at sa mga ebidensyang nakalap ni Attorney Romero, madaling nahatulan sina Camila at Imelda. Sila ngayon ay nagbabayad na sa kanilang mga kasalanan sa likod ng rehas nang matapos silang kumain, at pagkatapos tumakbo ni Lara palabas para maglaro, naiwan silang dalawa ni Augusto sa lamesa. "Ana," panimula ni Augusto. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit mahinahon. May inilabas siyang isang brown envelope at dahan-dahang inilapag sa harap ni Ana. "Nais kong humingi ulit ng tawad," sabi niya. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. "Patawad dahil naging bulag ako. Patawad dahil hindi ko nakita ang halaga mo. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang tao na may pinakamalinis na puso sa lahat ng nakilala ko." Napayuko si Ana, hindi alam ang sasabihin. "Binuksan ko ang envelope, Ana," sabi ni Augusto. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Ana. Sa loob, may mga opisyal na dokumento, mga papel mula sa korte, pirmado at may selyo. "Ipinagpatuloy ko ang dapat sanang ginawa ko noon pa," pagpapatuloy ni Augusto. "Iyan ang mga legal na papeles. Simula ngayon, ikaw na ang opisyal at legal na guardian ni Lara. Ikaw na ang magiging pangalawang magulang niya, sa mata ng batas at sa mata ng Diyos." Nagsimulang manlabo ang paningin ni Ana dahil sa mga luhang namumuo. "Sir, hindi ko po alam kung paano." "Hindi ito pabuya, Ana," putol ni Augusto sa sasabihin ning. Ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ito bayad sa utang na loob. Ito ang lugar kung saan ka nararapat. Ito ang posisyon na para sa'yo talaga. Wala nang salitang lumabas sa bibig ni Ana. Tanging isang butil ng luha ang pumatak. Mula sa kanyang mata, tumulo sa ibabaw ng papel na nagbago ng kanyang buhay. Kinagabihan, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-aayos ng mga bagay-bagay, tumayo si Ana sa harap ng salamin sa kanyang silid. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang dating yaya na laging nakayuko at puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Mayroon ng bigat ang kanyang mga balikat, hindi dahil sa pasanin, kundi dahil sa lakas. Nakita niya sa kanyang refleksyon ang isang babaeng lumaban. Isang babaeng nagtagumpay, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ilang sandali pa, pumasok siya sa kwarto ni Lara para sa kanyang huling gawain sa araw na yon. Mahimbing nang natutulog ang bata, yakap-yakap ang teddy bear nito. Hinaplos ni Ana ang buhok ni Lara at hinalikan ito sa noo. "Good night, anak," bulong niya. Ang salitang anak ay lumabas sa kanyang bibig ng napaka-natural. Paglingon niya, nakita niya si Augusto na nakatayo sa may pintuan, tahimik na nakamasid sa kanila. Isang ngiti ng kapayapaan at pasasalamat ang nasa mukha nito. Hindi na sila nagsalita. Isang tingin lang ay sapat na para magkaintindihan. Bumalik si Ana sa kanyang silid at umupo sa gilid ng kama. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa bilog na buwan na nagbibigay liwanag sa madilim na hardin. Ang mansyon na ito, na dati simbolo ng kanyang pagiging alipin, ay iba na ngayon. Ito na ang lugar ng kanyang mga pangarap.
ang lugar ng kanyang lakas. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, nahanap na niya ang tunay niyang tahanan.